Dito na tayo sa part-time mga dre, no? Tingnan ko lang kung tama ba yung kulay ko. Okay naman. Kasi kahapon, nung nagpipintura ako, kako baka magkaiba ba ng shade. Nakabili pala ako nito sa sa AliExpress. Tingnan ko lang magaling mga dre, no? Kung ano. Ako pa tayo sa trabaho natin, kaya chinecheck ko pa rin kahit pa paano. Ito pala yung mga papalitan ko. Itong mga, yan, yung mga takip ng outlet. Kasi gusto kulay puti. Kaya papalitan natin. Dito na lang naman yung gagawin ko. Siguro dito. Kasi spot painting lang mga dre, no? Yan o, yung ganyan. Mga konting dumi. Na halos hindi mo naman makita. Diba? Tapos konti rito sa may kitchen. Ang dilim ng bahay na to mga dre, no? Kasi, okay. Ayos ah. Okay, nasa loob yung ilaw. Kasi, tingnan nyo mga dre dito. Sa sala. Ito lang yung ilaw. Dito sa pasilyo na to, yung ilaw, yun lang yung nasa dulo. Wala dito. Parang laging gloomy yung dating ng bahay. Mahal pa naman ang upa rito. Ito, konti lang rito. Yan lang. Halata naman pag nandito kaya yung mga tinapalang ko. Yan lang yung gagawin natin. Tapos na tayo rito. Alas 6. Kailangan ko pa magpunta sa Home Depot para bumili yung takip nga ng mga outlet mga dreno. Para bukas, pagpunta ko dyan, dire-diretso na ako. Kasi parehas din kung bukas ako bibili. Di ngayon na ako bumili. Para bukas isang trabahuhan na lang. Siguro makakauwi ako nito mga 7:30 o kaya alas 8 na. Alas 6 ngayon. 81 cents isa mga dreno. Kumuha ako ng 14 piraso. Look. Kawawa naman yung damit ko. Hindi hira Ano ba yan? Ano na lang yung anong tawag dito? Yung sa mailbox na lang yung lock. Yun ang hanapin ko. Alright, tapos na tayo rito. Makakauwi na tayo. Maaga pa. Mga 7:07 na sa bahay na ako nito. Mga 20 minutes din yata ito yung layo sa amin ng Home Depot na to mga dreno. Paano ko ba sisimulan to? May ka-video call ako mga dre. Sakto tumawag to si Mark. Akala ko alam niya tong nangyari. Kasi, pag uwi ko ng bahay, ang dami kong sulat mga dre, no? Merong isa galing sa Abyss. Okay? Okay. Di excited ako. Akala ko resibo lang mga dre, no? Gusto ko lang mabasa ba kung anong nilalaman. Tapos, ito yung Okay, ayan. Pagkatapos, biglang may nakita akong ganito mga dre, oh. Tragis na yan, oh. May violation kami, mga dre. Meron kaming violation sa Calgary. 6:17 PM nung linggo. Mark, di ba galing tayong band na ito? Oo, galing band yan. Tulog ako niyan. Sigurado ka ba? Mga dre, napakamahal. Alam nyo ba? Ito ang nakalagay na detalye, Ilalagay ko rito sa mga dre, sa screen, Date 10/24 at 10 October 6, 2024. Time 6:17 PM. May pulis pare, pinicturan lang. Hindi tayo pinara. Hindi tayo pinara. Ayan, may police officer. May badge number Tapos, okay, ban pare.
Ghost car. Oo. Ayan, nakalagay rito yung detalye. Ayan, oh. Ban. Tapos, ang nakalagay na limit is 80. Okay? Mm. Ang speed, actual speed, 119. Ang laki, di ba? 40. Oh, Halos 40. oo, napakabilis mo mag-drive, Inags. Sa akin dumating tong bill, mga Dreno, kasi pangalan ko yung nakalagay doon. Magkano to? Ang mahal eh. Saan ba? 360, nakita ko na eh. Ang sakit sa heads, oh. Pare, ayan, oh. 360. Oo. Inags. Ay, yan yata yung parang nabanggit ko yata sa kanya nung papasok na ng ng, di ba, nasa Alberta na tayo. Bagal-bagal tayo ng konti kasi may tayo dito. Hindi niya napapansin siguro. Sakit sa ulo. Pero ganoon talaga. Pero hindi pa namin natatawa na nakokontak si Inags. Bali, sabihan na lang namin siya. Pero wala yan. Kaya. Babasahin ko pa pare kung kasi kung hanggang kailan yung yung pwedeng bayaran. Deadline, oo. Oo. Wala, kakaano ko lang. Ganun talaga ang buhay. Ay, may dumating pala sa akin, Mark, galing sa ito. Sa citizenship ko. Ewan kung to, titingnan ko Sige. Ito, mga Dreno, galing sa citizenship ko. Tumawag si Mark kasi magtatanong tungkol sa citizenship. Sakto yung tawag mo, pare. Tungkol sa citizenship. Tapos, ito rin yung Ang galing, di ba? Sa citizenship, mga Dreno, tinatanong ni Mark kung anong kailangan para sa proof of language. Sabi ko sa kanya, ang ginamit ko lang, high school diploma. Yun lang. Wala nang ibang certificate. Wala na. Yun. Felicitasyon. Bakit? Ano pa yun? Ano ba to? Galing kay House Father eh. Oh? Depute do Montreal. Wala sa eleksyon yata to pare. Oh, hindi ka yata bumoto eh. Hindi. Bumoto ka ba? Wala pa ba? Lang. Kasi sa Saskatchewan, katatapos lang ng botohan eh. Akala ko kung pare, akala ko certificate. Yung pala, kinukongratulate lang ako nung namin dito. Parang na-citizen ka na. Member of Parliament. Yan. Akala ko certificate uli eh. Sakit ng ulo, pambera pare. Wala yan, kayang-kaya yan. 360. 362 divided by Hindi, sa to? Anong divided by? Talentado mo divide neto. Anong divided by? Wala kang kita eh. Sige pare. Okay. Sige. Wow. Okay. So, yun mga Dreno. Yan yung galing kami ng band. Pauwi na kami sa namin. Saan nga yan? Sa Airbnb. Kasi na kami nun eh. Gabi na kami nakauwi. After ng na yon, pagka-uwi namin, nung lumabas kami nun, uli, I think mga 9 o'clock na yata eh. Oo, kasi hinatid nila Mark sila Lani. 7:00 na yun eh. Oo. 'Di ba? Oo. Teka, tawagan ko ulit si Mark, may lilinawin ako. Ba't saan to? February. Sino nag-drive nito? Mark, anong oras nyo hinatid nun sila Lani? 7. 7 na eh, no? Oo, lagpas na yun. Kasi ang flight nila
ano ba ginamit namin? Yung, Ginamit namin yung malaki. yung malaki. Oo, yung malaki. Oo. Tapos nakarating tayo sa Gaucho. Anong oras na yun? Alas 9 na ba? Oo. Ano yan? Yun yung ano, pauwi nga yan. 6. Pauwi yan. Pauwi pa lang tayo. Pauwi yan. Kasi maliwanag pa eh. Kasi umalis tayo papuntang Gaucho gabi na eh. Si Inags yung nag-drive. Si Inags to. Okay, si Inags nga walang duda. Message mo na siya. I-message na natin bago mo ma-release yan. Bukas mo pa naman ma-release yan, di ba? Okay, sa susunod. Oo. Okay. May message. Sige. Inags. Sige, pare. Okay. Talentado CA. Sila po yung nagpadala sa amin sa Calgary. Sila po yung humanap ng sponsor para makapunta po kami sa Calgary at kumita ng extra. Ngayon, kung ikaw po ay content creator na kagaya ko at gusto mong i-manage ka ng talentado.ca, hanapan ka nila ng mga mag-sponsor sa iyo nang sa ganon magkaroon ka ng konting kita o kaya umunlad yung channel mo, pwede kang makipag-ugnayan sa Talentado. At kung ikaw rin po ay negosyante na gusto magpa-endorse ng kahit anong klaseng produkto, maliban sa illegal, pwede nyo po kontakin yung Talentado. Nang sa ganun po, mapag-usapan nyo kung sa anong paraan matutulungan kayo ng Talentado. At yun po, no? Kumbaga, email nyo lang sila. Ito po, ilalagay ko yung link, yung email nila. At nang sa ganun, masimulan nyo na pong magpa-quote sa kanila. O kaya, kung content creator ka, simulan mo na makipag-negosasyon at pawirma ng kontrata. Yan yung isang sasakyan mga dreno, yung kulay gray. Alanganin siya sa guhit pero hindi sila makadiretso kasi nga merong school bus. Yun, pag alis ng school bus, tsaka lang sila makakadaan. Kasi nakabuka pa yung pakpak ng school bus mga dreno, nagbababa pa siya ng mga estudyante. Pag ganon, hindi mo pwedeng lampasan yung school bus. Ubos ang demerit points mo doon, tsaka butas ang bulsa mo ron mga dreno. $900 yata yung nun eh. Yung multa ron, pinakamalaking multa, tsaka yung demerit points parang 9 points din. Madami-daming points yun. Speaking of points mga dreno, yun, speaking of points mga dreno, bali anong tawag rito, kasi yung sasakyan pala sa Alberta, sa Calgary, yung inarkila, nasa pangalan ko yun mga dreno. Sa pangalan ko nakalagay yun. Kaya ang mangyayari ngayon, oo nga, si Inags yung na-drive, pero ako yung may pananagutan sa sasakyan mga dreno. Sa kabutihang palad, 'di ba, napakabait ng elements na sila po ang mag-shoulder nung bayad sa sa violation doon sa Calgary sa inarkilang sasakyan. Kasi po mahal din yung babayaran mga dreno, $360. Kasi ang speed limit doon ay 80 lang, tapos nag-exceed po ng hanggang 119 km per hours. Tapos ang nakahuli po is mga ghost car na tinatawag unmarked vehicle na nakasakay yung mga pulis mga dreno, na picturean na ganun kami kabilis. Ang sistema ngayon, babayaran po ng Elements yun. At salamat ulit sa Elements, no, napakabuti talaga nila at generous po sa ganung bagay mga dreno. Ang sistema ron is may demerit points yun mga dreno. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung demerit points na mababawas sa akin. Nag-message nga si Inags mga dreno, humihingi siya ng paumanin sa pangyayari. Sabi ko naman sa kanya, maliit na bagay lang mga dreno. Okay lang yun kasi nangyari naman yun eh. Tsaka isa pa, kumbaga gusto lang ni Inags kumbaga makatulong mga dreno. Gusto niya lang na alam mo yung makapag-contribute sa lakad na yon, at sobrang na-appreciate ko mga dreno na nagkusa si Inags na mag-drive. At ganun din kay Mark. O wala lang silang tiwala sa akin mag-drive. Pero thank you kay Inags, no. At gaya ng sabi ko, baliwala yun, no. At least kumbaga
nakauwi tayo ng ligtas, 'di ba? At yung bayarin naman is sagot ng elements. So demerit points lang. At sabi ko nga kay bossing sa elements na gagalingan ko na lang sa pagdadrive dito sa Montreal hanggang ma-recover ko lahat yung mawawalang points sa akin, mga dreno. Hindi ko alam kung paano ako maapektuhan nung violation na yon, kasi ilang 40 kilometers per hour ang over namin sa speed limit, mga dreno. So malaki-laki yon. Sabi niya nga i-contest ko raw. Sabi ko naman kung i-contest ko, baka mga dreno, baka mas magastos. Kasi pag kinontest mo yan, ibig sabihin aating ka ng hearing. Pupunta pa ako sa Calgary. Mamasahe pa ako, 'di ba, magastos pa. So okay lang 'yon, lang naman demerit points eh. Hindi ko lang alam kung ilan. Baka depende yung demerit points sa speed limit na na-violate mo, mga dreno. Sa may mga idea po yan, pwede pong pa-comment sa baba. Yun po, over kami ng 40 kilometers per hour sa speed limit. Anyway, yun po ang istorya diyan. Yun, nangyari yun, mga dreno. Pauwi kami ng Banff. Papunta kami, si Mark ang nag-drive. Nung pauwi, si Inags. Kumbaga, nagkusang loob nga si Inags, mga dreno. At kumbaga, alam ko naman na hindi siya sanay mag-long drive. Kasi yun palagi yung binabanggit niya sa vlog niya, 'di ba? Pero pa rin siya. Kumbaga, nagpresenta siya na, sige, ako na magdadrive. Kasi nga gusto niyang mga dreno, gusto niya makapag-contribute o makatulong sa akin sa pagdadrive, mga dreno. At sobra akong na-appreciate yun. Yun nga lang, siguro talagang mahirap mag-long drive, mga dreno. Hindi niya napansin yung speed limit, 'di ba? Kung ilan, o kaya baka walang nakalagay. Syempre, dayo lang kami doon, hindi na nabigyan ng atensyon 'yun. 'Di ba? Akala namin yung nanguhuli doon yung yung mga helicopter, mga dreno. May mga helicopter sa Banff na sabi ni Mark, ayun daw yung nanguhuli doon, mga dreno. Bumabaybay sa kalsada. Pero sa kasamang palad, ang nakahuli nga sa amin, mga pulis, mga ghost car, unmarked car. Anyway, all is good. Kaya Nags, walang man yun. Kumbaga, maliit na bagay. Sabi ko nga, hindi may iwasan yun di ba? Lalo na, mga pagod tayo. Alam ko naman nakakapagod mag long drive di ba? So, yun. Tapusin na tong trabaho na to. Paano ba to? Masisira ako pa. May nag-comment, mas maganda raw yung Ioniq, mga dre, 3.3 million sa Pinas. Di mas mahal din dito yun. Kaya mo na, ipapaswap po ito sa sakyan na to. Ito yung mga papalitan ko, mga dreno. 14 yan. Napalitan ko na yung iba doon. Ito, kung sakali man na matagal na yung sa inyo, kailangan yung katirin. Kasi minsan, nakadikit yan, mga dreno. O kaya minsan, kumbaga, nagpatong-patong yung pintura. Ngayon, pag tinanggal nyo yan, pag pinersa nyo tanggalin, sasama yung pintura, mababalatan yung pininturahan nyo. Dapat nga, inano ko na ito, itinanggal ko na bago pa ako nagpintura. Kaya lang, huli na sa akin sinabi nung may-ari ng bahay na palitan ko siya. Kaya ngayon ako magpapalit. Binaba ko na yung vacuum, mula akong walis. Tapos ngayon pa sa akin pinapagawa to. Last day na, mga tre, last day. Tigas minsan kailangan yung pwersa niya. Kasi dumikit na rin pala rito, mga dreno, yung pintura. Meron na rin siya dyan. Kaya ganyan nakatigas. Bakit pinapalitan? Kasi gusto niya lang puti. Etong isa madilaw kasi. Gusto niya lang puti. Ganun lang kabilis, mga dreno. Kung gusto niya magpalit ng inyong mga takip ng ilaw. Okay, next. Dito lang, mga dreno. Dito lang sa na to. Sa living area. Sa living room. 6 yan saksakan. At alam nyo ba, mga dre? Patay muna natin. Panis. Alam nyo ba, mga dre, na anong tawag dito? Napanood nung kasama ko sa trabaho. Na nagtatrabaho ako rito.
Tapos kanina, hinanap niya ako. Tapos sabi niya, may ano ka pala, may ginagawa ka doon sa ano, sa lugar na yon, sa condo na yon. Sabi ko, oo. Sabi niya, nandiyan yung dalawang amo ko eh. Sa 16 tsaka 17 floor. Tapos, nakwento niya rin, nasa 16 floor, mga dreno. Kasi habang tumataas daw to, ano eh, di ba dito sa floor na to, dalawa lang. 5D tsaka 5C. Pag tumaas ka raw, yung isang floor, isang unit na lang, mga dreno. Tapos yung isang amo niya raw, sa 16th floor, may swimming pool sa loob. Sabi ko, wala, Steph, paano nangyari yun? Paano, di ba? Siyempre, kailangan mo ng lalim eh. Mga dreno, pag may swimming pool. Siguro, nakapatong lang. Sabi ko, pambira, paano nagka-swimming pool dito? 4 na ano nga pala ito, mga dreno. 4 na building, tama nga ako. Kasama yung sa tabihan dito. Parang paano daw siya, pa-letter U yata. Tapos yun nga, talaga palang may yayaman yung mga nakatira rito. Sa bagay, sa ano pa lang, di ba? Anong tawag rito? Sa condo fee pa lang na 800 eh. Talagang kailangan may pera ka na, di ba? Para ma-afford mo itong tumira rito. Imagine, bayad ka na, di ba? Bayad ka na sa bahay para ka pa rin nangungupahan dahil sa condo fee. Tapos na ako magpintura. Tama naman yung pinturang nabili ko. Kumbaga, kakulay naman mga dreno. Kaya nag-ano na lang ako, nag-patch-up ng konti. Tapos eto na. Ito na lang yung huling ginagawa ko. Tapos uwi na to. Hindi mo, mamalengke pa pala ako. Wala na akong lulutuin. Lubos na ang aking ng grocery. Gastos na naman. Wait, we don't have to start the day yet.